Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Mga ka-PL, tutol na nga tayo sa pagiging hari-harian ni Tamba. Ang masaklap ho nito, baka maging Prime Minister pa ho siya. Ayon po sa nagbigay po sa akin ng mensahe, mga ka-PL, constitutional reform is coming di umano. Lalo na ngayon. Kumakalat po sa buong Pilipinas ang People's Initiative. Yung format po na 2 beses ko lang ipinakita sa live ko. Pinapipirmahan po sa ating mga kababayan, kapalit lamang di umano ito, mga ka-PL, sa halagang 100 piso sa pangunguna di umano ng mga kongresista, mga ka-PL. Sa totoo lang, bago po ako gumawa ng video na to, mga ka-PL, kumatok po ang biyanan ko. May bit-bit po na papel tulad po noong pinapipirmahan o kumakalat po ngayon sa social media. Sinabi ko na ho sa kanila na People's Initiative ho yun. Nandito na rin po sa lugar namin. O ito po ang sabi sa akin ng aking pulang ahas, mga ka-PL. Basahin ko at ipakita ko na rin sa inyo. Bago po tayo magsimula, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O ito ho ang sabi sa akin ng aking pulang ahas, mga kapela. Ilagay ko na rin dyan. Ayan. Tinakpan ko lang po yung kanyang profile at ang kanyang pangalan. O. Ano po ito, ha? Kasama po nito ay ang nangyari po sa bansang, saan ba ito kung di ako nagkakamali, sa mamaya mababasa ko po, ha. Ayan, sabi niya, good morning ka-PL. Actually matagal na ho ito, ay December 31 kung di ako nagkamali, mga ka-PL. Nandito mamaya makikita po ninyo. Good morning ka-PL. Hindi magtatagal si Tamba bilang Prime Minister. Bawal talaga maging pasaway sa parliamentary system. Napanood niya siguro ang live ko. Tapos kinabukasan, nagmensahe na po siya sa akin. Eto na nga. Ituloy ko lang. Nangyari talaga yung dating female Prime Minister ng UK. Ayun, UK pala. 45 days nag-resign na. Di kinaya ng stress sa face of debate or vote of non-confidence, sibak agad sa pwesto. Buti sana kung ganun ang mangyari kay Tamba, mga ka-PL. Parliamentary system in UK, mas maingay ang session face of debate chamber. Pwede gayahin dito sa Pinas. Ang tanong, may lakas loob kaya yung ating mga mambabatas para puksain itong mga pasaway kung sakasakaling parliamentary na ang umiiral sa ating bansa. Example, nagbigay siya. Prime Minister Majority. Ayan, Sara Duterte. Sample lang ito, versus sa shadow minister o opposition, halimbawa si Risa Hontiveros. Sino kaya mas matalas mag-isip sa kanila? Walang iba kundi para sa akin si BP Sara kaysa kay Risa Hontiveros. Di ho ba, mga ka-PL? Eto pa, pangalawang, kumbaga dugtong po ito ng aming pag-uusap. January 1 na. Kita nyo naman siguro. Nag-message siya sa akin. No? At siyempre, alam nyo naman yung messenger kapag
page, mayroong, alam nyo, yung kusang inilalagay ho natin na kusang magre-reply. O, ito pa ang sabi niya sa akin, New Year na ha. O, Happy New Year, KPL. Constitutional reform is coming. O, ito na. Ang reply ko naman, sabi ko, Yawa, mangyayari ba talaga yan? Dapat idaan sa proper forum. Wrong spelling pa ako, pasensya naman po, at tao lang, nagkakamali po. Ginawa kong forum, ayan, Bisaya po. O ito, reply niya mga KPL, tuloy-tuloy ko na yan dyan. Ayan yung reply niya, ano? Ang sabi, abangan sa January 22, sa Kongreso. Hindi ko po alam kung ano po ang dapat nating abangan. Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari sa Kongreso sa January 22, mga kapil. Ang mahalaga ho nito, mag-aabang na lang po tayo sa mga mangyayari. Yan lang ang sinabi niya sa akin. Wala na makadugtong. Kita nyo naman siguro. O ito, parliamentary system, question hour and mandatory check and balance. Yung Kongreso and Senado, obligado audit ng liquidation, MOOE, na mas kilalang pork barrel, mga KPL, para makita ng resibo sa publiko, pera ng taong bayan. Vote of non-confidence, sibak agad sa pwesto dahil sangkot pa rin sa korupsyon. Sana nga mangyari ito. Paano kung pagtakpan ho nila, mga KPL, itong mga aligasyon ho sa kanila tungkol ho dito sa MOOE, itong liquidation na mga resibo nila na certification lang, kayang takpan yan. Nasa kanila nakapangyarihan. Kakampi po natin dito, mga KPL, ang bawat isa sa atin at higit sa lahat, si Ama. O, eto ang sunod. Eto ang reply ko sa kanya. Maliban kay Tamba, sino ang maaaring masibak, sir? Reply naman siya. Ayan, kita niyo naman siguro yung reply ko. Nireplyan niya. Sabi niya, Kamatayan Black, Dilawan Pink, artista, and iba pa. Dito ako hindi nakaintindi sa sinabi niyang artista and iba pa. Baka yung mga nagdadrama siguro ng mga politiko. Hayaan nyo at i-reply ko siya. Tanungin ko siya kung ano ibig sabihin itong artistang sinasabi niya. Parliamentary system form of government, mahigpit ng sistema. Singapore style model, mahigpit. Nako, bawal talaga yung pasikatan and epal pangalan ng politiko. Yung politikong, alam, may pangalan na Marcos ako, halimbawa lang Duterte ako, ayan. Tambalos-los ako, ayan. Bawal yan. Bawal talaga maging bobo, ayan. Maraming bobo na mga kongresista. Alam na ho natin yan, mga KPL. Lalo na yung tatlo dyan. Yung mga yung makabayan bugok. Mga bugok yan. Bawal ang magnanakaw sa gobyerno. Nako. Kung bawal ang magnanakaw, napakaraming masisibak. Kung basihan natin ang liquidation na wala silang maipakitang tamang resibo, pagnanakaw na yan. Aliho ba? Bawal talaga maging pasaway. Ilan ba pasaway sa Kongreso? Isa lang naman yata yung yung Panginoon nila dyan. Di ba? Bawal ang diktador. Nako, sapol na naman siya dito. Pasaway na siya. Diktador pa siya. Nako po. Dapat mababang crime rate, mga KPL. Mababang korupsyon. Apatay. Halos lahat mga buhaya.
mga kurap. Masisibak silang lahat. Ano? Sana nga, umiral, no? Etong mga sinabi sa akin ng aking pulang ahas, mga ka-PL, paano kung gamitin nila naman nila yung kanilang kapangyarihan? May magagawa ba ang taong bayan? Ang kasagutan, malalaman po natin sa mga susunod na panahon, mga ka-PL. Ano ho ang masasabi ninyo dito? Lalo na kumakalat na po ang People's Initiative. Itong format na pinapipirmahan sa ating mga kababayan, kapalit lamang po ng 100 piso. Ganyan po kaliit ang tingin nila sa atin. Ilang beses ko na po itong i-content. Sabi ko ho, i-share natin yung video para malaman po ng ating mga kababayan, maiwasan po nilang pumirma, mahirapan po silang maipatupad itong charter change na ang gusto ho nila, gusto po nitong isa ay maging prime minister siya. Ito nga't nandito na sa amin, mga kapil, nakarating na po yung format. Paki-comment po, hanggang dito lamang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. Mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.